first year pa lang namin, marami na ang natanggal. Hindi naman kailangan nasaktan ang mga sundalo para sila ay maging disiplinado, makuha nila ang patriotismo. It is about influencing, hindi threatening or paggamit ng fear. Platoon leader hanggang company commander, nanilbihan ako sa 1st Scout Ranger Regiment, kung saan magtatago sila, magaling sila mag-track ng kalaban. Pag malaman pa lang ng kaaway na may nakadeploy na Scout Ranger, grabe na ang nervyos na abutin. Kaya nagkaroon ng reputation as the best counter-guerrilla buong Asia. Bilang commander, tao lang naman din tayo. Naranasan ko rin mag-isip paano na lang yung pamilya ko. Ngunit, bilang commander, responsibilidad ko, I should be the inspiration sa aking mga tao. So, gumagawa ko ng paraan para ako ay maging resilient doon sa mental challenges. Pagkatapos naming hubarin ang aming uniforme, babalik kami doon sa pamilya na nag-aantay sa amin. Una naming tinitingnan ang kapakanan ng ordinaryo na Pilipino. We are not supposed to be fighting our own countrymen. October 7, 2001, doon ko naranasan kung saan ay nakalaban namin more or less 180 na mga ako ay nasa harapan. Habang tuloy-tuloy ako doon sa direksyon kasama ang 7 na sa likod ng mga halaman nakatingin sa akin. Ako ay may dala noon na in-unlock ko siya para ready ako. At doon nag-start na, nag-umuulan na yung bala. Matindi na yung putukan. At ako ay nasa gitna. Ngunit habang nag-evacuate ng mga wounded, si Corporal Casimiro sa harapan ko mismo, tinamaan dito sa mukha. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Ako si Colonel Harold M. Cabunok, Philippine Army. Ako ang kasalukuyan na commandant ng Philippine Army Officer Candidate School. 34 years na ako sa service at ako ay nakapagsilbi na sa iba't ibang mga posisyon sa Philippine Army. Nagsimula ako bilang platoon leader sa 1st Scout Ranger Regiment na kung saan ay naranasan ko ang makidigma sa buong kapuluan sa kasagsagan ng mga armed conflicts laban sa New People's Army, Moro National Liberation Front, Moro Islamic Liberation Front, at sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Ang mga karanasan na ito ay aking nagamit bilang komandant na kung saan ako ay nagtuturo ng mga future leaders ng Philippine Army. Dami nyo na po palang experience po, sir, tsaka matagal na po kayo naglilingkod sa Army po. Natanong ko lang po, bakit nyo po napiling maglingkod sa Pilipinas po? Ano pong naging dahilan? Nung aking kabataan, ang talagang gusto kong gawin ay makatulong sa mga inaapi. So nakikita ko doon sa aking barangay at sa aking bayan mismo sa Dangkagan Bukidnon, ang mga tao na apektado sa armed conflict. Maging ang mga biktima sa karahasan ng both sides. During sa panahon na yon, ay mayroong mga abusado ng mga sundalo at mayroon ding biktima ng karahasan ng New People's Army. So ibig sabihin, nabibiktima ang mga tao dahil sa nangyayaring karahasan at both sides ay mayroong nagawa na atrocities laban sa ordinaryong sibilyan. Nagkataon lamang na ako naman ay mayroong mga kamag-anak na nasa uniform service both sa Philippine National Police, noon ay Philippine Constabulary at sa Armed Forces of the Philippines. Kaya dahil doon sa nakikita ko na influensya rin ng aking mga kamag-anak, lalo akong nagpursige na makapasok sa serbisyo militar sa pamagitan ng Philippine Military Academy. Pero bago noon, ang aking pinasok ay ang abogasya. Gusto ko noon na ipursu ang law at sinimulan ko ito sa pagkuha ng accountancy bilang preparatory course doon sa kurso na yon. So balit sa taong 1990, maswerte ako na nakapasa at sa exam at nakapasok sa Philippine Military Academy at nakagraduate sa taong 1994. Mga ilang taon po kayo nito, sir? I was 21 years old, one of the youngest in my class
noong ako ay nakatapos sa Philippine Military Academy, Bantaylaya Class of 1994. Pwede niyo po ba makwento sa amin yung pagkasumali po kayo sa Philippine Military po? Ano po yung process po niya? Ano po yung training? Kamusta naman po? Sa Philippine Military Academy, ang kanilang ina-admit sa course ay minimum of 17 years old. Pwede doon ang high school graduate at doon kukunin ang yung college degree doon sa loob ng Philippine Military Academy. At the same time, ay doon din kinukuha ang pre-entry training, yung basic military training na kailangan para sa pag-assume bilang second lieutenant at platoon leader ng Philippine Army. At kung ano man ang branch of service na pipiliin. So sa 4-year course na yon, ini-equip ang isang future officers ng knowledge, skills, and of course attitude na siyang kailangan ng lahat ng opisyal na maninilbihan sa Armed Forces of the Philippines. Sa basic military training sa Philippine Military Academy, ito ay napaka-challenging in the sense na sa mga panahon na yon ay uso pa yung maltreatment, no? Ginagawa pa yung maltreatment at talagang pinapahirapan sadya ang lahat ng mga recruits. At katunayan ay mayroong mga hindi nakatapos sa first year pa lang namin sa PMA ay marami na ang natanggal sa amin dahil doon sa rigors ng training. At kasama na doon yung mga hazing traditions na uso sa panahon na yon. Pangalawa, isa sa challenge ay ang academics. Dahil pinagsasabay yon habang ikaw ay nag-aaral ng mga iba't ibang mga subjects, mathematics, physics, electrical engineering, at iba't iba pang mga mahihirap na mga subjects, ay nag-undergo ka ng physically and mentally demanding military training. Kaya talagang para iyon sa dedicated, passionate na gusto talagang manilbihan sa Armed Forces of the Philippines na yung tipong kahit gaano ka-challenging yung situation ay hindi ka susuko, hindi ka bibigay para ikaw ay makapagtapos sa kurso na yon. Ang PMA ay 4-year course yan. Ang ibig sabihin, ito ay pagkuha ng college degree at the same time ay pagkuha rin ng military skills and knowledge para sa mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Doon po sa nabanggit niya po na hazing, bakit po kaya may mga ganong klaseng tradition po? Ano po bang reason kung bakit po siya ginagawa po? Ang hazing sa military ay namamana lamang, nakagawian. And in fact, hindi ma-justify ng mga seniors yung matino na justification bakit ginagawa yon. Matatandaan na ang hazing traditions ay tinanggal ni Douglas MacArthur bilang superintendent sa US Military Academy sa taong 1919 dahil siya mismo ay biktima ng hazing nung siya ay kadete noong mga late 1800s. At yung mga Amerikano at mga Pilipino na pinapadala doon sa US Military Academy and later on yung mga Amerikano na nag-train sa Philippine Scouts dito sa Pilipinas noong American occupation ay ang nag-introduce ng hazing tradition na pamamaraan daw sa paghubog ng mga sundalo, mga mandirigma. So, yung tradisyon na yon, nasaktan, kawawain, tatakutin, tanggalan ng dignidad, na paraan para matransform ang isang civilian para maging isang militar, ay naipasa-pasa. Ngunit, nasubrahan ito masyado through the years at naging part siya ng tinatawag na power-tripping traditions. Mayroong mga namamatay at ang pinakahuli doon ay si Cadet Darwin Dormitorio sa taong 2019 na nagresulta naman sa pagbalasa sa Philippine Military Academy at pag-introduce ng mga reforms nang sa gayon ay hindi na maulit ang naturang sitwasyon. Kayo po ba, sir, matanong ko lang po, against po ba kayo sa ganyang klaseng tradisyon po? Bilang well-experienced na pinuno sa Armed Forces of the Philippines at pagkatapos kong nabisita ang iba't ibang mga armed forces sa buong mundo,
napunta ako, nakapag-train ako sa United States, sa Australia, at iba pang mga bansa. Doon ko nakita, hindi naman kailangan nasaktan ang mga sundalo para sila ay maging disiplinado, para sila ay makuha nila ang patriotismo at handang maglingkod sa ating bayan. Naranasan ko rin bilang isang estudyante ng kasaysayan na hindi naman kailangan na idaan parati sa sakitan, idaan parati sa pilitan ang pagpasunod sa mga tauhan. Ito ay confirmed sa mga tanyag ng mga authors ng libro tungkol sa leadership, followership, na kung saan ay nakikita natin doon na it is about influencing, hindi ito about threatening or paggamit ng fear na nakasanayan ng marami na uniformed servicemen dito sa Pilipinas. Nabanggit niyo po kanina yung rango po ninyo is Colonel. Gaano po katagal or gaano po kahirap para dumating po sa ganong kataas na rango po? Mahaba ang proseso para maabot ang rango na Colonel. Maliban doon sa mga leadership command positions, kunwari dadaan ka sa pagiging platoon leader, executive officer, company commander, staff officer sa higher levels of command, and then bilang battalion commander. Pagkatapos noon ay meron ding mga schooling, no? May required na mga schooling at mga iba pang mga career opportunities sa education. Meron kaming master's degree na kailangan kukunin, meron kaming general staff course at mga staff courses na requirement para ma-attain mo isang rank. At yung aming required position bago makuha ang full colonel ay yung battalion command. At noong taong 2017 hanggang taong 2019, doon ko na-perform yung aking battalion command sa 33rd Infantry Battalion na siyang naging dahilan kung bakit ako ay naging capable para mag-assume ng higher rank o higher positions requiring the rank of a colonel. Since nandiyan po tayo sa nagkaano po kayo ng mga batalyon po, may makakwento po ba kayong mga experience niyo po sa loob ng digmaan po? Siguro may pamahagi ko kasi noong ako ay platoon leader hanggang company commander, nanilbihan ako sa 1st Scout Ranger Regiment, ang primary unit na ipinanglalaban sa mga insurgents sa Pilipinas. Kasama na doon ang New People's Army, Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front, at lahat pa ng mga terrorist group na nang gumagambala sa kapayapaan ng ating bansa. Sa aking paninilbihan bilang company commander, napakarami kong mga experience na kung saan naging parte ako doon sa puwersa na ipinadala sa Sulu sa taong 2000 para i-rescue ang mga bihag ng Abu Sayyaf na mula sa Sipadan, Malaysia. Naulit naman ito sa taong 2001 pagkatapos na binihag ang mga turista doon sa Dos Palmas sa Palawan. At napakarami ng aking mga experience ng mga inkwentro, direct engagements with the Abu Sayyaf na kung saan ay doon matest yung combat leadership ng isang opisyal at paano niya dalhin ang kaniyang unit na manaig sa mga kaaway at maiuwi niya na buhay ang kaniyang mga kasamahan. Sir, nabanggit niyo po na ang kinocommand niyo po noon is mga Scout Rangers po. Ang pagkakaalam ko po or ang narinig ko po, isa po siya sa pinaka-the best, if not the best, special force po dito sa Pilipinas. Bakit po sila binansagan na gano'n? Ano po ba yung specialty po nila? Ang Special Forces ay nag-specialize sa small unit tactics. Simula ito noong 1950s nung binuo ito ni Captain Rafael Ileto para kalabanin ang mga nagre-rebelde. Kasama na doon yung Huk Balahap o yung Huk dito sa Central Luzon at maging sa iba't ibang parte ng Kapuluan. At yung mga lumalaban na mga kapatid natin na Muslim sa Southern Philippines, particularly sa Sulu, na kung saan ay nagrebelde ang grupo ni Kamlon, si Maas Kamlon,
na kung saan ay maraming mga nasawi ng mga sundalo sa pakikipaglaban. So in 1950, doon nagsimula na binuo ang unit at napatunayan nila ang kanilang bangis sa pakikidigma. Marami silang naging accomplishments, hindi lamang sa Hook campaign, kundi pati doon sa campaign laban kay Maas Kamlon sa Sulu. At yung tradisyon na ito sa pakikidigma ay dala-dala ng bawat Scout Ranger throughout history. Sila rin ay na-deploy during the heights of the Moro Rebellion in the 1970s. Later on ay maging doon sa panahon ng kasagsagan ng Abu Sayyaf in the 1990s, kung saan na kami ay naging parte na doon sa naturang campaign hanggang sa Moro Islamic Liberation Front na pakikipaglaban in the late 90s hanggang sa 2000s. No? At sa ngayon, ang mga Scout Ranger ay tuloy-tuloy pa rin na deployed. Ipinapakita ang kanilang fighting traditions doon naman sa natitira o remnants ng New People's Army, lalo na dito sa Eastern Visayas region. Ano po ba yan? Pagka kumikilos po ba ang Scout Rangers, parang tago po sila, tapos pagugulat na lang po yung kalaban na nandun agad? Ang Scout Ranger ay maliitan kung mag-deploy. Ang ibig sabihin, hindi ganon kadali ma-detect. And since ginawa nilang mastery ang techniques, tactics, procedures sa strike operations o yung tinatawag na small unit operations na kung saan magtatago sila, magaling sila mag-track ng kalaban at sila ay mga bihasa sa marksmanship. At dahil doon, kumbaga, pag malaman pa lang ng kaaway na may nakadeploy na Scout Ranger, ay talagang grabe na ang nervyos na abutin ng kanilang pangangatawan. Marami sa mga decisive engagements, noon pa man maging doon sa Puno Mohaji, laban kay Abu Sabaya, doon sa Sulu na campaign, yung mga malakihan na mga campaigns, laban kay Radulan sa Hiron, at iba pang mga tanyag ng mga pinuno ng Abu Sayyaf, ay andun ang mga Scout Rangers. Kaya sila ay nagkaroon ng reputation as the best counter-guerrilla sa buong Asia. Yan po, no? Elite squad po talaga to. Eh di bilang commander po nila, ano po yung tumatakbo po sa isip po ninyo kada po may operation? Para kasi syempre po responsible po kayo rin sa ano po nila, mga buhay po nila. Dalawa ang task ng isang military commander. Una ay i-accomplish yung mission. Ang mission na yon ay kagaya niyan ay gapiin ang kaaway o i-rescue ang mga hostage. Pangalawa ay iuwi na buhay yung kanyang mga kasama. So yun yung tinitimbang parati ng isang commander habang nagsasagawa ng mga misyon. At dahil responsibilidad ng commander na pangalagaan ang moral and welfare ng kanyang mga tao, at the same time, ensuring na ma-accomplish niya ang mission, araw-araw habang siya ay nag-uutos, halimbawa, i-assault ang isang objective, tinitimbang niya ito na ma-minimize yung probability na malaki ang kanyang casualties. Kaya sa akin bilang isang commander, proud ako na na-maintain ko yung balance na yon. At katunayan, wala ni isa na aking mga tauhan nung ako ay nasa Scout Ranger Regiment na namatay sa aming napakaraming nadaanan ng mga labanan. Assuming po na may stress, paano nyo po i-handle po yung ganong klaseng bagay po? So yung stress environment, normal yan, lalo na sa pakikidigma. Marami ang dahilan doon, marami mga factors na magkaroon ng post-traumatic stress disorder ang isang sundalo. Dahil doon sa mga factors na yun. Kasama doon yung existence of violence, yung kanilang sinasalihan na mga inkwentro na harapan, nakikita mo mayroong namamatay at mga kasama mo mayroong sugatan o mga namamatay. Pangalawa ay yung factors na pressures mula sa pamilya. Halimbawa, medyo hindi nakakauwi at mayroong nagkakasakit sa pamilya, may namamatayan, o kaya mayroong mga problems sa finances,
kasama na naman yon sa stress na idudulot doon sa isang sundalo, sa amin na mga sundalo. Pangatlo na factor ay yung tinatawag na toxic leadership. Kung ang nagdadala sa kanila o ang mga kasamahan nila ay mga toxic na mga tao, ay makadagdag na naman yon sa bagabag sa kanilang isipan. So dahil doon sa tatlong factors na yon, ay gumagawa ako ng mga paraan para maibsan ang kanilang mga dalamhati, yung kanilang takot, ang kanilang mga pangamba na siyang magdulot para magkaroon sila ng mental problems. So, una, ang ginagawa ko ay naka-schedule ang kanilang uwi. Naka-program sino ang uuwi. May percentage na aking mga tao ang uuwi sa buwan na ito. Ang iba ay tuloy-tuloy sa operations. Pangalawa, naglaan ako ng pondo at oras para magkaroon kami ng sort of team building activities. I allow them to socialize, to drink moderately, no? To drink moderately and talk with our comrades para makaikwento niya, magkaroon siya ng outlet na maibuhos niya sa pamamagitan ng pakikipag-socialize, mabawasan yung kanyang dinadamdam na problema. Pangatlo, ay meron kaming counseling sessions. So kapag makikita namin na tipong may tama ng yung isang kasama namin, ay kinakausap, no? Kinakausap, pinapakinggan, nang sa gayon, ay ma-express niya ano yung paano, kumaga may participation doon sa solusyon ng problema. At karamihan doon, tungkol sa pera, tungkol sa family pressure, and pangatlo, tungkol sa gira na aming nararanasan. Kayo po, sir, personally po ba, meron po kayo na experience na psychological or physical na problem po? Bilang commander, tao lang naman din tayo. Naranasan ko rin na ako ay nagkaroon ng mga pangamba, no? Lalo sa operations. Ako ay na-deploy doon sa Sulu na ang anak ko ay around 2 years old pa lang siya during that time. Sa kasagsagan ng aming campaign laban sa Abu Sayyaf, yung Sipadan Hostage Rescue Operations ng Armed Forces of the Philippines. 2 years old pa lang yung anak ko during that time. And sunod-sunod ang mga engkwentro. Marami sa aking mga kasamahan actually ay na-wounded in combat. At hindi mo maiwasan na mag-isip ka rin, paano kapag mamatay din ako? Paano na lang yung pamilya ko? Ngunit, bilang commander, responsibilidad ko, I should be the inspiration sa aking mga tao. So, gumagawa ko ng paraan para ako ay maging resilient doon sa mga mental challenges nung iniisip mo na paano. So, ma-overcome mo yon sa pamamagitan ng pagdasal, sa pamamagitan ng paggawa ng mga trabaho na i-focus mo doon para makalimutan mo yung mga buwabagabag sa iyong isipan. Pangatlo, hindi mo tanggalin ang paggawa ng paraan to reconnect with the family. So, kahit mahina ang signal, umaakyat ako sa high ground noon. Hindi analog pa lang ang cellphone noon, hindi pa ganun kalakasan ang signal, pero gumagawa ako ng paraan para makausap ko yung aking anak kahit ako ay nasa deployment doon sa field. Malaking boost po ba sa moral po para sa inyo yung makausap po yung anak po ninyo? Yes, of course. Dahil in the end, kahit na ano ang success namin sa aming military career, ino-offer namin parati yon doon sa aming family. Dahil pagkatapos naming hubarin ang aming uniforme, babalik kami doon sa pamilya na nag-aantay sa amin, iniwan namin sa mahabang panahon. Kaya importante sa lahat ng mga sundalo na hindi mo paghiwalayin yung military life at saka yung family life. Kailangan mo itong ibalanse, hindi mo pwedeng pabayaan yung isa. Hindi pwedeng marami kang ang star sa balikat, ngunit pag uwi mo sa iyong tahanan, nagkahiwalay, magulo ang iyong tahanan. So, sir, grabe po pala yung
mga pinagdadaanan po ng mga sundalo po natin. No? Tanong ko lang po, para maging medyo light naman po. No? Bukod po sa mga tikmaan, may iba pa po bang ginagawa ang mga sundalo para sa bansa po natin? Marami. Katunayan, meron kaming tinatawag na military operations other than war, MUTWA. Ang nakapaloob doon ay yung nation building activities. Ang sundalo ay mayroong mga resources at mga capabilities na pwedeng gamitin para suportahan yung ating civil government. So meron kaming tinatawag na support to civil governance operations. Ang halimbawa dyan ay ang pag-support sa disaster management and response. Tuwing may mga sakuna, andyan ang ating mga sundalo, andyan ang truck, ang kanilang abilidad para sa pag-rescue, pagtulong doon sa mga nalulunod sa baha, naabutan ng mga pagsabog sa bulkan, mga naapektuhan sa mga malaking pagbagyo, no? Yung matinding unos na sumisira sa mga komunidad, andyan ang ating mga sundalo. Pangalawa, tuwing may mga eleksyon, ang mga sundalo natin ay sumusuporta na mapanatili ang kapayapaan, lalo na kung ang lugar ay trouble spots, yung merong mga political armed group na gumugulo ng didikta sa kalayaan ng ating mga kababayan na pumili ng mga politiko na gusto nilang maging lingkod bayan. Pangatlo, andyan din kami sa mga peacemaking, peace-building efforts. So sa mga former armed conflict affected areas, ang mga sundalo ay nadideploy din to manage the conflict. Halimbawa, kung mayroong mga naglalabanan na mga kaparehas na tribo, lalo na sa mga Muslim tribes, na kung saan ay sila ay nag-aaway, andyan ang mga sundalo na nakadeploy bilang peacemakers. So sila ang nag-mediate para hindi maulit ang mga labanan at ma-disarm yung mga tao na naglalabanan. Hindi lang po talaga siya yung yung porket may nag-aaway dito is bakbakan na agad. Talagang pinag-uusap po muna talaga. Yes, correct. Kasi we are not supposed to be fighting our own countrymen. Nagkataon lamang na ibinigay sa Armed Forces of the Philippines ang mandato to suppress rebellion. Yung internal security operations, supposedly, responsibility yan ng Philippine National Police. Ngunit, pansamantala ay ibinigay ito sa Armed Forces of the Philippines. Ang pinaka-primary mandate ng ating sandatahang lakas ay pangalagaan yung ating soberenya at ipagtanggol ang mga Pilipino laban sa dayuhang mananakop na magsisiil sa ating kalayaan. May iba pa po ba kayong misconception na gustong linawin na alam niyo po yung kadalasang iniisip ng mga tao tungkol sa military po? Ang karaniwan na misconception ng ordinaryong civilian sa military at sometimes intentional ito na isinusubo yung mga narratives na mga apdo, di umano ang mga sundalo, sila ay labis-labis na gumagamit ng kapangyarihan at naapektuhan yung ating mga kababayan. Para sa kaalaman ng lahat, ang mga sundalo ngayon ay napaka-professional. Sila ay aral sa batas pakikidigma, kilala rin bilang International Humanitarian Law, Geneva Conventions, Laws of Armed Conflict, Human Rights Laws, na tinatalima namin habang isinasagawa namin ang tinatawag na Internal Security Operations. Una naming tinitingnan ang kapakanan ng ordinaryo na Pilipino. Kung kami ay nagsagawa ng mga misyon, isinasalang-alang namin parati ang mga tao, mga inosenteng sibilyan na pwedeng mapagitna doon sa nangyayari na mga bakbakan. Kaya meron kaming konsepto na no-fire area, evacuation of non-combatants, protection of civilians, nang sa gayon ay hindi mabibiktima yung ating mga kababayan sa karahasan na kung saan ay nagbabakbakan doon sa kanilang mga komunidad. Meron po ba kayong naaalalang pinaka-notable na labanan? October 7, 2001,
doon ko naranasan yung isa sa pinakamadugo na labanan sa aking career, na kung saan ay nakalaban namin more or less 180 na mga Abu Sayyaf. Ito ay sa Barangay Balatanay, Isabela, Basilan. Noon nakita ko ang mga bakas, no? Ito ay mga about 5 o'clock in the morning, nakita ko yung mga bakas ng mga Abu Sayyaf. Ito ay sa upper part ng Balatanay, no? Sa mga high grounds. Sinusundan namin yung mga bakas. Ang aking kumpanya noon, marami na kasi na-wounded sa aking company, yung 10th Scout Ranger Company. Kaya ang dala ko noon ay humigit kumulang sa 21 lamang. Ako ay nasa harapan ng aking team, yung leading team, andun ako mismo nakapwesto. At sinusupervise ko closely dahil alam ko kapag maiisahan kami ng mga Abu Sayyaf, doon yung merong napapaikutan. So nung pababa kami, meron akong mga kasamahan na nagbantay doon sa high ground. Pababa kami to clear the area. Papasok pa lang kami doon sa pagkababa namin. Palabas kami doon mula sa sukalan, nakita ko yung merong naglalaba. Ang isa ay nakasuot ng upper jacket ng military uniform. Ang kasama niya ay isang babae na hindi ko makita. Na kung may armas ba sila, wala akong nakitang may armas. So ang ginawa ko, pinaobserbahan ko munang mabuti dahil ang prinsipyo ko, pag walang baril, pag hindi sigurado, hindi pwedeng putukan. So hinati ko yung aking grupo. May isang team ako dito. Maalala ko yon, ang grupo ni Corporal Galsim. Pina-separate ko siya. Ako naman ay tuloy-tuloy dito sa bandang kaliwa. Dahil iyon ay actually sentro ng Barangay Balatanay. Maraming bahay. But apparently, abandoned na yung barangay na yon because of the ongoing operations. Natatakot yung mga tao dahil ang Abu Sayyaf dumadaan din sa barangay na yon. Kung mag-aabutan kami, ang nangyayari ay napupulbos kasama sila. So, ang ginawa ko, dahan-dahan, nilalapitan namin. Lapitan, kausapin yung civilian na yon. Ang pagitan nung yung nakita doon na naglalaba at saka doon sa grupo ko ay only about 100 meters. So habang tuloy-tuloy ako doon sa aking direksyon, kasama ang pito kami sa aking mga kasama. Doon naman may kinakalabit ako ng aking kasama noon. Maalala ko ay si Corporal Cuevas. Sabi niya, "Sir, may tao." Ibang grupo naman ito. May ibang grupo ng tao. Tapos nakita ko yung tao nasa likod ng mga halaman. Nakatingin sa akin. Ang layo namin noon ay around 50 meters. Ako ay may dala noon na Aegis tire. Loaded yung aking Aegis tire. So pinindot ko yung, in-unlock ko siya para ready akong pumutok just in case. So habang dala-dala ko yon, pa-approach ako sa kanya. Yung iba kong mga kasama ay nag-spread out. Nung about 20 meters na lang ako, bigla na lang, nakalabas na yung baril niya. M14 rifle, nakatutok na sa akin. Kaya lang ako, ang bitbit ko ng aking baril ay nakatutok sa kanya. So nung makita ko na itinaas niya ang kanyang baril, agad, nakalabit ko. Hindi ako talagang naka-sight sa kanya o nakaumang sa kanya. General direction lang. Ngunit, sa swerte, tinamaan ko siya. At ang una kong tinamaan sa kanya, ang mismong magasin ng kanyang baril. Tumiwalag yung magasin ng kanyang baril, natumba siya. At doon nagsimula naglabasan yung napakarami na Abu Sayyaf, about 20-30 meters sa grupo namin. At mayroon din sa aming likuran, na Abu Sayyaf doon sa isang high ground, katabi nung inoccupy ng aking kasama na noon ay si Captain Almodovar, siyang nagbabantay sa likod ko. At nung matindi na yung putukan, dahan-dahan pa isa-isa may natatamaan na sa aking mga kasama. At ako ay nasa gitna mismo ng engagement area, nasa gitna ako. Ngayon, nakita ko nung una nung pagkatapos kong nabaril yung isa na gustong bumaril sa akin with M14,
Pagtakbo ko sa gilid ng semento, nakita ko may nakaduyan doon at katabi niya may machine gun. So, dahil andun na ako mismo, kaharap na kami, babangon siya, kukunin niya yung machine gun. So, nabaril ko siya, naunahan ko siya. At doon nag-start na, umuulan na yung bala, may matinamaan sa mga kasama ko. Yung machine gun na sa harap ko, hindi ko makuha dahil grabe ang putukan. So pinagapang ko yun sa may kasama akong kafgu at saka isang private. Maalala ko nun si Private Kitong. Pinagapang ko sa kanila yon. Ako ang nagko-cover fire. Lucky enough, nakuha nila yung machine gun na yun. At paisa-isa, yung sa aking 21 katao, may mga natutumba. Doon sa kabilang side, yung kina-Corporal Galsi, mga kasama doon, about 100 meters sa aking posisyon, ganun din, merong mga natamaan na. Pero hindi talaga fatal na tipong mamamatay. So, ang iba ay daplis, paa lang, kamay lang. So, ang ginawa ko, pinatawag ko yung nasa likuran ko na company. Meron doon ang 7th Scout Ranger Company na meron din silang mga tauhan lumugtong sa amin. Meron ang 15th Scout Ranger Company sa pamumuno ni Captain Almonares, ang 7th Scout Ranger Company, ay Captain Opano, para tumulong doon sa pag-evacuate ng mga wounded. Ngunit habang nag-evacuate ng mga wounded, yung taga-sundo ng mga may sugat ko na kasama ay natatamaan na naman. Kaya very challenging on my part. Sa kalagitnaan ng enkwentro na yon, na pag-decide ko, kailangan kong i-assault yung pinaka-last position ng mga kalaban. So, ang natira ko noon na pwede kong isama, less than 10 na lang. Pero meron pa akong kasama doon sa kabilang side. Yung sa grupo ko, yung katabi ko, less than 10 kami. Maalala ko, andun noon ay si Corporal Tyros, si Private First Class Kipot, ganyan. So, nag-assault kami para maagaw namin yung magandang pwesto ng mga kaaway. Habang nag-assault kami, may nakaabang sa amin na maganda ang pwesto niya, nakasimento. Niratrat kami. At more or less 4 ang tinamaan, si Corporal Partible, maalala ko noon, ang isang si Private Castillo, si PFC Dansalan, maalala ko lahat ang pangalan nila. At si Corporal Casimiro. Si Corporal Casimiro sa harapan ko mismo, tinamaan dito sa mukha at nagmamakaawa sa akin. Sabi ko, gapang sa likod kasi may nakita nakahiga. Isa pa na nakahiga si Private Castillo na nagmakawa rin sa akin na nagpapatulong na masagip ko siya sa kamatayan. So si Castillo ay pinasakay ko sa aking likod. Sabi ko, sakay ka sa aking likod, naka-sling na yung baril ko dahil hinahawakan ko siya. At duguan siya. So, sinakay ko sa aking likod, itinakbo ko. Sawa ng Diyos ay hindi ako tinamaan. Habang ginagawa ko yon, lumilipad ang bala sa aking paligid. No? Hindi ako tinamaan. For some reasons, hindi ko alam kung yung anting-anting ko yung dahilan doon. So, nadala ko sa safe position sila, Corporal Castillo. At nung nasa likod na ako, ay nag-direct ako kasi nag-request kami noon ng asset ng may artillery, kailang hindi ko pwedeng ipatak doon sa immediate location ko dahil dikit-dikit kami, hindi pwedeng patamaan ng artillery o yung kanyon. So, ang sunod kong nagamit doon ay yung close air support. So, merong eroplano ng Philippine Air Force, nagkataon na classmate ko yung piloto doon, si Captain Erwin Solomon noon, na aking mista sa Philippine Military Academy. Siya yung nakatulong sa akin para naratrat yung last positions ng mga kaaway. Kaya hindi ko malimutan yon dahil umaabot sa 17 yung wounded at walang ni isa na namatay sa amin. At dahil doon sa combat leadership ng aking mga kasama na mga non-commissioned officers, hindi lang ako yon. Marami akong kasama mga non-commissioned officers. Andun yung aking combat medic na siyang naggamot lahat. Siya mag-isa lang. Si Corporal
Jose Legazpi, si Corporal Galsim, si Corporal Panganiban, si Corporal Tyros. Lahat yung mga yon ay nagpakita ng katapangan sa engkwentro. Kaya na-appreciate ko ang importansya ng training ng mga leaders. Nagamit ko yung aming training, actual training, na nagsisimulate kami ng raid, ambush, live fire kapag kami ay nasa kampo. Hindi yung tipo na maghimas manok, patulog-tulog kapag nasa kampo. Ang ginagawa namin ay nagdi-drill kami, live fire. So sa engkwentro na yon on October 17, 2001, ay isa sa pinakamadugo. Ngunit wala ni isa na nasawi sa aking mga kasama. Ang aking mga sundalo ay may nakatanggap ng Gold Cross Medal at yung Distinguished Conduct Star, pangalawa sa Medal for Valor Award dahil sa pinakita nila na katapangan sa engkwentro na yon. At mismong si Colonel Hermogenes Esperon Jr. ay pumunta para makita ang sitwasyon at na-realize niya gaano katindi yung tactical problem na aming naranasan at kung paano namin ito nalusutan. Kaya tuwang-tuwa ang aming brigade commander during that time, who was later on designated as the chief of the Presidential Security Group. So yung experience na yon ay dala-dala ko, both bad and good experiences, dala-dala ko para maghubog ng mga future officers ng Armed Forces of the Philippines. Ngayon na ako ay commandant sa Philippine Army Officer Candidate School. Sa ngayon ay training ang aking ginagawa bilang commandant. So ang ginagawa namin ay sinasimulate namin yung realistic scenarios sa mga digmaan para ma-experience ng mga estudyante bago yung tunay na mga encounters. At kung ako ay mapagkatiwalaan na mamuno ng isang higher command, halimbawa brigade, ay ganun uli, kagaya noon ni Colonel June Esperon, ay sa level ng brigade commander, mamahala ako ng operations ng mga battalions, companies, at doon ko naman gagamitin yung aking command and leadership paano manaig, paano ma-accomplish ang mission, while at the same time ensuring that the moral and welfare of my men will be taken care of. Sa personal na buhay naman po, kamusta naman po ang buhay-buhay po ngayon? Ano na pong pinagkakaabalahan niyo po? Actually, marami akong pinagkaabalahan maliban sa ako ay commandant ng Philippine Army Officer Candidate School. Ako rin ay involved sa sports activities. Katunayan, ako ay presidente ng aming club, ang Army Dragon Warriors. Ito ay ang Philippine Army Dragon Boat Team na nananalo sa buong mundo. Naging world champion many times. 2011, 7 gold medals. 2014, 2016. At ito yung isa rin sa aking effort to support nation building through sport. Yung mga sundalo, hindi lang panggira, meron din kami pang sports. At hanggang sa ngayon, sila na ngayon ay part ng national team sa Philippine Sports Commission para isabak natin sa SEA Games, Asian Games at kung ano pang mga international competitions na kung saan ay wagayway din namin ang watawat ng Pilipinas. Bilang passion ko na rin na mag-share ng kwento tungkol sa sundalo, ay nagbablog ako starting in 2012. Hindi ko pa alam noon na iyon ay vlogging. Ako ay nagbibideo, nagpo-post ako ng mga stories. Meron akong written blog, rangerkabunski.blogspot.com. Written blog yon na kung saan ay mababasa yung mga engkwentro kasama yung aking naikwento kanina na Battle of Balatanay. At meron din akong video blog. Yung video vlog ko, ang una kong na-establish noon, na-publish ay yung aking shooting blog. Na lahat kasi dahil ako ay isang member ng Philippine Army shooting team, tuloy-tuloy akong nasa mga shooting competitions at ngayon ay sa training, binablog ko
para matutunan ng lahat. Dahil naniniwala ako sa pamamagitan ng pag-educate ng ating mga kababayan tungkol sa buhay sundalo at pag-share ng certain skills na kailangan natin para i-defend natin ang ating bansa, ay nakakatulong ako sa ating national defense. Yan ang dahilan kung bakit ako ay nasa vlog. Nagkataon lamang na sometime in 2018, 2019, nakilala na siya bilang vlogging at ang iba nga ay ginagawa ito para sa income opportunities. Sa akin, it was a passion. It was out of my love for my work, and I have a different purpose for doing the vlogs. Final question ko po. Ano po yung mensahe niyo po sa mga manonood po? Ang mensahe ko, kung ano man ang ating profesyon, ano ang ginagawa natin sa buhay bilang Pilipino, gagawa tayo ng paraan na tayo ay makapag-contribute para sa ikabubuti ng ating bayan. You may be a teacher, a fireman, a businessman, a politician. Gagawa tayo parati ng paraan na makatulong tayo para maibsan ang mga problema ng ating bayan. Hindi tayo dapat maging parte sa problema ng ating bayan. So sa pagiging masunurin sa batas, sa pagbabayad ng mga taxes, at sa pagtuturo ng magandang mga kagawian, ay malaking tulong yun para sa ating bayan. Nang sa gayon, pagdating ng araw, magiging tunay tayo na malakas na bansang Pilipinas na maipagmamalaki natin sa buong mundo. Kung gusto nyo manood ng mga dokumentaryo galing sa mga interviews namin, huwag nyong kakalimutang i-check ang isa pa naming YouTube channel, Off the Record Beyond Borders. I-click nyo lang ang link sa description. Maraming salamat!